Mga Chinese Coast Guard mukhang naisahan ang Philippine Coast Guard at US Navy. Bakit? Sa Maritime Domain Awareness Plate kasi ng Philippine Coast Guard, may tila pundasyon o kahoy na itinayo ng tao. Baka mga Chinese ang nagtayo. Pero wala naman kasing barko ang China. Kahit nga ang Chinese Maritime Militia walang na-detect ang PCG sa Baho de Masinloc. Nandun silang lahat nasa malayong bahagi sa labas ng ating EEZ. Ang pinagtataka lang ng Philippine Coast Guard paano nakapagtayo ang mga incheck. Bantay sarado naman ng BRP Teresa Magbanwa at US Navy warship at paligid ng Scarborough Shoal. Hula ni Commodore J. Tariela, nagpapatay ng automatic identification system ang China. At sa gabi inuunti-unti ang paggawa. Agad namang inutusan ang BRP Teresa Magbanwa na tanggalin yan. Ang kaso may nakaharang na floating barrier paglapit nila. Ipinag-utos na nga sa PCG ang pagsira sa floating barrier at wasakin na rin ang itinayo ng mga incheck. Nananatili naman ang BIFAR at Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc habang binabantayan ang mga Pilipino fisherman na nanguhuli ng isda. Kinundi na naman ng US Senator ang aggressive actions ng China laban sa BIFAR. Dito muling binigyan din ng US Senate ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Mutual Defense Treaty na kung may lulubog na barko dyan o anumang pag-atake ang gagawin ng China, malaking gera ang kapalit niyan. At pagsisihan daw yan ng PRC o People's Republic of China. Dahil nga sa nangyari sa Pag-asa Island, balak tuloy ng US na hindi lang sa Scarborough Shoal mag-deploy ng US Navy warship. Magde-deploy na rin sila ng barkong pandigma sa Pag-asa Island. Habang nanawagan ng ibang US Senator sa Australia at Japan, mag-deploy na rin ng missile sa Pilipinas to prevent Chinese invasion. Pero kung nagbabalak pa rin ng China sa pananakop nito, may consequence daw yan. Again, it just forces the Chinese to start to account for all of these potential complications that will make something that is already probably the most consequential and difficult invasion known to mankind. But they're part of a bigger story, which is China's ambitions to control the South China Sea, to control the East Asian littoral. What we need to be doing in response and in parallel to China's ICAD activities is not just playing whack-a-mole, though we should be out there defending their tactical moves, but rather thinking about what are the strategic actions we need to be taking to ensure that they can't, in the end, have that kind of effective control that they want. So with the Philippines, for instance, yes, we need to be supporting them out at Scarborough Shoal, but we ought to be working on our force posture in the Philippines. We ought to be expanding the number of locations we're investing in. We ought to be investing a lot more in those locations to develop them. We should be bringing more advanced capabilities into those locations. We should be operating more and more with our allies and partners, the Australians and the Japanese, who both have reciprocal access agreements now with the Philippines. They can be operating and supporting these EDCA sites as well. They can be contributing development assistance that are connecting roads to our military sites. So when we pick up our heads a few years from now, yeah, maybe China has more Coast Guard vessels around Second Thomas Shoal or Scarborough Reef, but hey, look, the United States has a collective defense pact with our partners. It's got a robust rotational military presence in the Philippines. It's got advanced counter ship capabilities now in the Philippines, and we're operating with our allies and partners like never before. I think that's a strategic victory for the United States. That's what we ought to be aiming for. Thank you. Thank you to all the witnesses, and thank you, Senator Ricketts, for our trip. We literally got to see Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, that whole West Philippine Sea region. Puro pambubuli ang ginagawa ng China sa hindi armadong barko. Ayaw nilang umatake. Siguro may kinakatakutan pa rin ang China kundi ang Amerika. Kaya na kaya ng China ang US sa kaguluhan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.